Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ethereum kung saan ay meron pong malaking pagbabago sa presyo nito. Habang bumagsak po si Bitcoin sa presyong $81,000, si Ethereum naman po ay bumaba sa ilalim ng $1,800 kung saan ay isang sinyales na maaaring umabot ito sa presyong $1,500. Pero teka, may pag-asa ba itong bumalik sa mas mataas na presyo? At paano po maapektuhan ang malalaking investors or crypto whales na may hawak na bilyong-bilyong halaga ng Ethereum? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, umpisan po natin sa katanungan kung bakit bumagsak po ang presyo ni Ethereum. Ayan, sa loob po ng 6 na araw ay sunod-sunod ang pagbaba ng presyo ni Ethereum na nagresulta sa 12% price drop. Noong March 31, 2025 ay bumagsak ito sa $1,754 bago po muling tumaas ng bagya sa $1,809. At ano po ang dahilan? Ayan. Ang dahilan po rito ay ang kanyang malakas na bearish pressure o ang pagdami po ng mga nagbebenta ng kanilang Ethereum sa market. Bukod dito ay ang pagbaba rin ni Bitcoin sa presyong $81,000 ay nagdulot din ng negatibong epekto kay Ethereum. Dahil karaniwan, kapag bumabagsak po si Bitcoin ay nadadamay din ang ibang cryptocurrencies tulad po ni Ethereum. Ang kasalukuyang support level ni Ethereum na nasa presyong $1,762. Ayan. Ay kung ito po ay mababasag. Ayan, kung mababasag po ang $1,762 na support level nitong si Ethereum, maaari pong bumagsak po ito. Ayan, ng hanggang $1,500. Ayan, mula sa $1,762 ay posibleng bumagsak po siya sa presyong $1,500 provided na mababasag yung support level na $1,762. Ngayon is may pag-asa pa bang makabangon itong si Ethereum? Ayan. Sa kabila po ng pagbaba ng trend ay may nakikita pong double bottom reversal pattern sa daily chart ni Ethereum. Ayan. Ano nga bang double bottom reversal pattern na ito? Ayan. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang double bottom reversal na pattern ay isa po itong technical na pattern kung saan ay bumababa ang presyo ng isang asset sa parehong level ng 2 beses bago po ito tuluyang bumalik pataas. Kaya, ayan, ibig sabihin ay kung totoo ito, maaari pong magkaroon ng recovery o pag-angat sa presyo. Ayon po sa mga analyst, kung mababasag daw ni Ethereum ang resistance level sa presyong $2,100, maaari po itong umakyat ng hanggang $2,300 sa mga susunod na linggo. Kaya ayan. Subalit, kung hindi po ito mangyayari at magpapatuloy ang pagbaba, malaki po ang posibilidad na baka bumagsak ito ng hanggang $1,500. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo sa tinatawag na whale liquidation. Ayan. Ano nga ba ang whale liquidation at bakit po ito nakakaapekto sa presyo ni Ethereum? Ayan, ang isa po sa mga pinakamalaking banta ngayon dito kay Ethereum ay ang tinatawag na whale liquidations. Pero ano nga ba ito? Sa mga hindi po nakakaalam, ang whale liquidation ay isa po itong sitwasyon kung saan ang malalaking investors o whales ay napipilitang ibenta
ang kanilang Ethereum dahil naabot na ang kanilang liquidation price. Sa madaling salita, kung bumagsak po ang presyo ng Ethereum sa isang tiyak na price level, automatic po na ibinibenta ang kanilang assets upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi. Ayon po sa datos, may dalawang malalaking Ethereum whales sa MakerDAO na may hawak na 125,603 na ETH. At yan po ay nagkakalaga ng $229 million. Ang liquidation prices po nila ay nasa $1,787 at saka $1,701. Ibig sabihin ay kung babagsak pa itong si Ethereum at maabot po nito ang presyong ito, maaari pong magdulot ito ng mas malawakang pagbagsak dahil sa biglaang pagbebenta ng napakalaking halaga ng Ethereum sa market. Yan. Ayan po ang inilabas na datos mula po sa Look On Chain. Ayan. Ngayon is ang sunod is may chance ba talagang muling tumaas itong si Ethereum? Ayan. Ayon po sa crypto analyst na si Jonathan Carter, posibleng makakita raw ng recovery itong si Ethereum kung ito ay magba-bounce back mula sa kasalukuyang support level nito. Nakikita po niyang maaring umabot si Ethereum sa presyong $1,950 hanggang $2,080. At kung magpapatuloy po ang pag-angat, maaari pang maabot nito ang presyong $2,320. Yan, meron pa siyang ibinahaging chart dito. Ayan. Ngunit para mangyari po ang kanyang analysis na ito, ay kailangan pong mabasag ni Ethereum ang local resistance trendline na siyang humahadlang sa pagtaas ng presyo ni Ethereum. Kaya yan, sa madaling sabi ay meron po siyang dalawang posibleng senaryo rito. Una ay ang bearish scenario at ang palawa ay ang bullish scenario. Dito po sa bearish scenario ay kung hindi po makakabangon itong si Ethereum at babagsak po siya sa ilalim ng presyong $1,762, posibleng umabot po ito sa presyong $1,500 o baka mas mababa pa. Dito naman po sa bullish scenario ay kung matagumpay po na mababasag ni Ethereum ang resistance sa presyong $2,100, maaaring umabot ito sa presyong $2,300 o higit pa. Kaya ayan. Para sa atin ay mahalaga pong bantayan natin ang galaw ni Ethereum, lalo na kung meron tayong Ethereum holdings o nagpaplano po tayong bumili nito. Kaya meron po tayong ilang mga mahalagang puntos dito na dapat po nating malaman. Yan. At una ay para po ito sa mga long-term investors. Kung naniniwala po kayo kay Ethereum bilang isang pangmatagalang investments, maaaring maging magandang oportunidad ang kasalukuyang presyo nito para bumili po tayo habang ito ay mababa pa. Ngunit siguraduhin muna nating hindi ito babagsak sa siguraduhin po muna natin na hindi ito babagsak ng hanggang $1,500 bago po tayo mag-invest. Yan, para naman po sa mga short-term traders, kung nagtitrade po tayo sa futures or derivatives dito kay Ethereum, yan, at ginagawa natin ito sa maikling panahon lamang, kailangan po nating mag-ingat dahil malaki ang volatility at saka pabago-bagong presyo nito. Ang whale liquidations ay maaari pong magdulot ng mas matinding pagbaba ng presyo. Kaya siguraduhin po nating meron po tayong stop loss orders upang maiwasan ang malalaking pagkalugi. Yan, para naman po sa mga may holdings ng Ethereum or ETH. Ayan, or kung meron po kayong Ethereum sa inyong portfolio, maganda pong pag-isipan natin kung ibebenta natin ito sa kasalukuyang presyo o kung maghihintay pa tayo ng pagtaas sa presyong $2,000.
Ang decision po ay depende sa iyong risk tolerance at saka investment goals. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman dito ay nasa isang critical na sitwasyon itong si Ethereum. May posibilidad po itong bumagsak hanggang sa presyong $1,500, pero may pag-asa rin itong makabangon kung magpapatuloy po ang double bottom reversal pattern. Ang pinakamalaking panganib ngayon ay ang whale liquidations na maaari pong magdulot ng biglaang pagbagsak ng presyo. Ngunit para po sa mga matatalinong investors, maaari rin itong maging oportunidad upang bumili ng Ethereum sa mas mababang halaga. Ang pinaka-importanting gawin natin ngayon ay ang maging maingat, manatiling updated at huwag po tayong gumawa ng padalos-dalos na desisyon sa pag-trade o pag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.